Daw patungong Agusan del Sur ang mga kinatawan ng Ateneo de Manila University para mag-alok ng posibleng kasunduan sa pamilya ni Rene Baterbonia. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Andrea Salve. Nakatakda raw na makipag-usap sa naulilang pamilya ni Ateneo student-athlete Rene Baterbonia ang mga kinatawan mula sa Ateneo. Sa eksklusibong pakikipag-usap ng BNC kay Attorney Israelito Torion, legal counsel ng mga Baterbonia, sinabi niyang pupuntahan daw nito ang pamilya sa kanilang mismong bayan sa Talacogon, Agusan del Sur. Honestly, she told me na nung sa Ateneo de Davao pa lang, may offers for settlement na. No? Yung pakay ata on Sunday is to offer again a settlement to the family. I don't know what will be the conditions also of Ateneo. It's just that ang sabi sa akin ni Ma'am Rovilin, may pupunta daw sa Ateneo at pag-usapan daw yung mga bagay na yun. Nilinaw daw ni Torion na hindi niya haharangin kung ano. Post lang natin mga ka-Duterte solid, no? Ito ay kakapasok lang na balita kasi napakainit itong nangyari na investigasyon itong kay Rene Baterbonia. Kasi alam naman natin lahat mga ka-Duterte na ito lang yung inaantay natin lahat na si Rene ay mailibing. Ngayon kasi, base sa salaysay ni Attorney Torion, kasi si Attorney Torion ang parang legal counsel nila na abogado dyan humawak sa kaso nila ngayon. Ngayon, base sa salaysay ni Attorney Torion sa sinabi niya kanina na doon pa lang daw sa Davao, Ateneo de Davao, na nakikipag-settlement na to ang Ateneo de Manila. Itong Ateneo na University sa Maynila. Pero bakit ganun ang reaksyon? Itong nangyari sa nanay ni Rene, itong pagkalibing ni Rene, bakit ganun at bakit kailangan pang antayin natin na mangyari yung mga ganong senaryo? Nakita natin mga idol, katakot-takot ang sinabi ng nanay ni Rene. Huwag nyo silang patulogin, nak. Itong mga player, coaching staff, sino pa ba dyan, coach? Di ba? Kailangan pa ba natin yung mangyari yung mga ganon? Una sa lahat, sabihin natin nalunod man siya or hindi nalunod, sinadya or hazing ba, may pananagutan pa rin ang Ateneo itong eskwelahan na yan. Kahit saang anggulo. Mabibigla ka sa mga nangyari kahapon sa pagkaano ni Rene, itong mga magulang nila. Siyempre nag-aantay sila ng hustisya at liwanag. Mga eksplanasyon. Yun lang naman ang gusto nilang mangyari. Napakadali lang gawin yun kung tutuusin. Kung sila ay sincere sila sa mga bilang atleta, bilang estudyante na lang. Diyan sa kanila, diyan sa Ateneo de Manila. Sabihin natin si Rene, sabihin natin ilang araw lang siya pumasok diyan sa kanila. Tinanggap nila yan. Di ba? Bilang tao, bilang player, kahit anong pangangalaga diyan sa kanilang pangalan na Ateneo, kung wala silang malasakit at puso, ay baliwala lahat yan. Kung gaano man yung kakilala, kung gaano man yung kasikat yung eskwelahan na yan. Wala yan, walang kwenta. Walang kwenta talaga. Nakaka-disappoint sa mga nangyari. Magugulat ka Bakit ganun ang reaksyon ng mama ni Rene? Naghahanap sila ng katarungan, mga ka-Duterte. Tapos ngayon may balita ngayon sila ng ganito, na gusto na nilang makipag-settlement, pupunta sila dyan sa Talacogon, sa Agusan, para makipag-ugnayan at makipag-areglo. Ano to? Ito na ba yung ng mama ni Rene? O talagang kinabahan din sila sa mga sinabi ng mama ni Rene kasi katakot-takot yun. Hindi man mangyari sa kanila, siguro sa pamilya nila. Di ba? Kasi mabuting bata si Rene, mabait, may pangarap, tapos ang reaksyon ng nanay niya nung nawala si Rene, ang sakit.
Matindi ang balik nun. Wag naman sana kasi si Rene ay napakabuting bata at nandun na siya sa langit ngayon. Pero may tinatawag kasi tayong karma. Karma sa buhay. Mas matindi ang balik. Hindi man, ang sakit kasi bilang ina mga ka-Duterte. Bilang ina, napakasakit yun. Siguro kung nagparamdam itong Ateneo sa pamilya Baterbonia, sa pamilya ni Rene, masakit man at least nandun yung parang liwanag ba. Masakit, hindi talagang hindi ganun kadali mawala yung sugat, yung mga nararamdaman nila. Pero at least, unti-unti nilang matatanggap yun. Kaso wala Grabe, no? Tapos ngayon, tuloy muna natin tong balita mga ka-Duterte Solid. Pero bago ang lahat mga ka-Duterte Solid, isang pagbati sa inyong lahat ha. Diyan sa may Luzon, Visayas at lalong-lalo na sa Mindanao. Sa mga Bisaya dyan, sa mga taga Davao Region. Kasi si Rene ay taga Davao Region to. Taga Proud Davao Region, taga Agusan talaga siya. Naglaro siya bilang isang player dyan sa Dabra, itong Dabra Boys. Maganda ang mga samahan, nakakatuwa. Pero, napakasakit din ang nangyari sa kanya. Kasi until now, kahit tayo, wala tayong, kahit isipin mo mga ka-Duterte ay tuloy muna nga natin. Tuloy muna natin itong balita to. May na tayo. Kasi may lumalabas kasi itong mga player na nagsasalaysay sila doon sa kanilang eskwelahan Tuloy muna natin to. Naman ang magiging desisyon ng pamilya. Pero kung sakali raw natanggapin ito ang iaalok ng Ateneo, ay nagabayan niya na ang mga kliyente. Nabigyan ko sila ng mga alternative courses of action, pwedeng criminal case, pwedeng civil case, pwede rin other cases na i-file. Pero sa kanila yung desisyon. Pero kung mag-agree sila on a compromise, I also gave them the proper computation, no? Taking into consideration the loss of earning capacity, yung possible life expectancy ni Rene, at saka yung computation ng kanyang income, base po sa batas. May idea na po yung family, na-guide po natin. Kung Tama. pagkakaso naman daw ang mapagpapasyahan Tama tong legal counsel ng Baterbonia, no, si Atty. Torion. Depende pa rin sa pamilya ni Rene kung gusto nilang mag-file ng case. Binigyan siya ng mga advices kung ano yung mga posibleng ikaso. Okay, kung gusto rin nila makipag-settle, makipag-areglo, itong taga-Ateneo, kung papayag sila, ito si pamilya ni Rene, binigyan din sila ng parang computation. Base naman sa mga karangalan ni Rene, itong mga posibleng mangyari sa kanya, lifespan niya, itong mga ano niya, tama yun, tama. Ganyan dapat, tama talaga. Ganyan dapat kung dapat ginawa na kagad to ng Ateneo. Gumawa na kagad sila ng aksyon. Kahit sabihin natin ang mama ni Rene na wag mo na silang, nag-aantay lang yan Nag-aantay yan na lalapit sila at pupunta sila sa harap mismo sa magulang ni Rene. Nag-aantay yan. Masakit sa side ng Kita mo baka di man lang sila humingi, di porket pobre. Wala man silang nangayog pasaylo. Ano ba? Hindi pwedeng mangayog kag sorry sa telepono. Tatawag ka. Tapos gagawa ka ng sorry sa sarili mong video. Ano? Publicity? Never mong gawin dapat yung mga ganun. Saka ka mahingi ng sorry pag nakausap mo na yung magulang ng mga namatayan. Ito si Rene at saka si Adelaide. Kawawa din to si Adelaide. Kita nyo? Nakaburol doon sa Aurora ba yun? Sa chapel? Hanggang sa napunta na lang sa Nigeria. Napakasakit din ang side na ni Adelaide Wala yung, kahit magulang man lang ni Adelaide, itong mga mama o tatay, nung nangyari yung August 8, kung ako, taga-Ateneo, pinatawag ko na sila, pamasahin ko na. Isipin mo naman, mga ka-Duterte, wala talaga. Napakabigat itong mga nangyari.
Kung ganyan, isipin natin mabuti mga ka-Duterte ha. Bakit kaya ang Ateneo, masyado silang ingat na ingat sa mga nangyari, pero hindi nila iniisip yung outcome na mangyayari itong mga issue. Bakit ayaw nila magsalita? Anong pinoprotektahan nila? Pangalan? Mas the more na masisira ang kanilang pangalan. 'Di ba? Ibig sabihin, meron pa talagang involved dyan. Kasi parang deadma lang itong Ateneo eh. Parang iniisip na lang siguro ng taga-Ateneo, hayaan natin itong mga player managot. Hinlabas kami dyan, parang ganun ba? Or baka hayaan natin yung kayo dyan ang nandyan na mo, parang ganun. Hindi natin alam. Kung nalunod ba talaga? Kasi kung nalunod, napakadali lang magsalita eh. Sabihin natin yung totoo. Diba? Ngayon kasi, malalaman natin to bukas kasi bukas yata ang huling investigasyon. At alam natin to at maraming kumakalat na picture ni Rene na may mga pasa. I think bali pa yata. May bali. Mahirap magsalita ng ano kasi ang panahon ngayon dito sa social media ay pwedeng gumawa ng AI, pwedeng dayain. Antayin natin tong investigasyon bukas. Ang alam nyo mga ka-Duterte, medyo nasaktan lang talaga ako dito sa nangyari, no? Isipin mo itong mga teammates ni Rene ngayon. Meron silang salaysay, ito aside dito kay ano ha, kay Fair Alas na nagpa-interview dyan sa podcast. Dalawa silang player. Doon din sa mismong school nila dyan sa Ateneo de Manila. Meron din silang nagpa-ano rin sila, parang nag-public ano sila. Parang testimony ba na nagkwento sa mga nangyari. Isipin mo, doon sila nagkwento. Bakit ayaw nilang humarap doon sa magulang bago sila magkukwento doon mismo? Kung ikaw may malasakit sa kapwa mo player, sabihin ako ay isang Atenista, baka pinagsabihan ako ng mismong ng mismong school, huwag kayong magsalita kasi pag once magsalita kayo, tatanggalin kayo sa ganito, ganyan. Yun ang masaklap, di ba? Pero tingin mo, tama ba yung ginagawa nila? Na doon sila nagpapaliwanag sa mismong eskwelahan nila kung anong totoong nangyari? Tapos hindi nila masabi dito sa mga namatayan, itong mga magulang, na nag-aantay ng katarungan at liwanag kung ano talaga ang nangyari. At maririnig mo na lang at mapapanood mo na lang na ganun lang. Nasaan ang hustisya nun na tinatawag? Wala. Mararamdaman ba na magulang ni Rene at ni Divine ang mga kwento nila? Hindi. Napaka-unfair sa mga nangyari sa side ni Rene at kay Adelaide. Kita nyo mga ka-Duterte, napaka-unfair. Doon sila nagpapaliwanag sa school nila. Bakit ayaw nyo humarap doon sa... Buti ako nandun. Nagsasalita sila ng ganun. Atinista ako, nandun ako. Tataas ako ng kamay. Alam nyo, yung ginagawa nyo, parang may mali. Huwag kayo dito humarap sa amin o magpaliwanag. Doon kayo doon sa namatayan. Kung kayo may puso bilang isang teammates, kahit hindi kayo teammates, bilang atleta na lang. Kahit hindi kayo magka-teammates. Kasi ganun, connect yan. Kung ikaw ay atleta, may puso ka. Sports dapat, di ba? May disiplina. Ganun yun. Mabuting player ka. May puso. Sila kasi siguro, hindi natin alam kung may puso ba sila o wala. Kasi sila rin kasi mahirap. Pobre lang. Si Adelaide, ganun lang din. Breadwinner. Ito yung sayang talaga si Rene. Napakasayang ni Rene. Tuloy muna natin itong maikli na itong balita na to eh. Yung mga Baterbonia, nabigyan na raw nila ito ng draft ng posibleng complaint. Nakikipag-ugnayan na raw si Torion sa CIDG na nagsasagawa ng sariling pag-iimbestiga sa kaso. Gusto raw kasi ng pamilya na maiparating sa kanila ang magiging resulta ng investigasyon. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Wala na. Hanggang dan lang yung balita mga idol.
Itong agenda ng bilyonaryo. Kakapasok lang to. Itong balita. Itong hapon lang. Kasi bukas na talaga yung huling investigasyon eh. Ay alam naman natin to, may mga mahigit 11 hanggang 10 na player dyan sa Ateneo na posibleng kasuhan. Tingin ko talaga hindi nalunod si Rene, mga idol. Bakit kailangan protektahan ng Ateneo? Bakit kailangan ayaw nila magsalita? Gusto nila itong magsalita itong mga player siguro. Yung mismong presidente ng Ateneo ayaw makialam. Hindi natin alam. Gusto ng presidente ng Ateneo ang mananagot itong mga may gawa talaga dyan sa loob. Kasi mismo sila dyan, ha? Itong mga player, coaching staff, at saka itong mismong admin ng Ateneo, parang hindi rin sila nagkakaintindihan dyan sa loob. Tingin ko talaga hindi sila nagkakaintindihan. Kasi kung nagkakaintindihan kaagad sila, hindi nila paabutin sa ganitong sitwasyon. Lalong-lalo na sa side ng ni Rene, itong magulang niya. Napakalaking epekto itong nangyari sa kanila. Hindi lang sa pamilya. Kung nag-iingat sila sa pangalang Ateneo, basag sila ngayon. I mean, ibig sabihin, sirang-sira sila. Kung nag-iingat sila, kung iniingatan nila yung institusyon nila bilang Ateneo, wag dapat nilang ginawa. At nakipag-ugnayan kaagad sila. Nalunod man o hindi, meron pa rin silang pananagutan. Kasi Ateneo ang pangalan ang dinala. Kahit sabihin mo nandun sila sa labas, team building, Ateneo pa rin ang pangalan ang dinala. Diba? Hindi sila nagkakaintindihan dyan sa loob. Gusto siguro ng itong presidente ng Ateneo na may mananagot din dyan sa loob mismo nila. Kasi hinayaan nila eh. Parang ayaw nila mag-shoulder. Ganon. Ganon ang mangyayari. Kasi hindi natin nakikita kasi kung anong nangyari talaga kay Rene. Itong physically na katawan. Makikita natin yan bukas. Kasi kahit itong CIDG nanindigan na hindi siya nalunod. Kasi kung isipin natin mabuti, dalawa sila nalunod. Alam naman natin lahat, si Rene ay magaling. Napaka-imposible talaga. Sa dami-dami nilang magaling maglangoy, imposible talaga mga ka-Duterte. Sabihin natin na nadala sila sa alon o sa pangpang. Base pa lang sa kwento nila, itong mga player ng taga-Ateneo na nagkwento doon sa loob ng Ateneo, kasi nagkukwento sila doon eh. Itong 3 lalaki na player. Aside sa naunang 2 player na nagpa-interview. Meron din silang 3 player dyan na sa Ateneo sila nagkwento. Naglabas ng mga ganito nangyari. Ito, base sa salaysay nila, si Rene daw ay nalulunod, humihingi ng tulong. Tapos sinabihan daw nila na parang tumalon ka lang. Isipin niyo mabuti mga ka-Duterte. Ibig sabihin, nakikita pala nila. Di ba? Anong dun? Paano nangyari yun? Ibig sabihin, hinayaan lang nila. Grabe, no? Sila na nagkwento, ha? Na nung nakita daw nila si Rene humihingi ng tulong, siguro lumalangoy din sila. Kasi pagkalingon daw nila, wala na daw si Rene. Ganun ang kanilang salaysay. Ibig sabihin, nauna na talagang nawala si Divine din. Kumpara kay Rene. Kasi si Divine, ito yun daw talagang hindi marunong lumangoy. Ang gulo, no? Ang gulo. Napakagulo. Nandun pala sila lahat. At si Rene, hindi pa agad-agad na nalunod. Humingi pa ng tulong.
Kadalasan sa mga nalulunod na humingi ng tulong ay masasalba mo talaga. Humihingi niya ng tulong, nakita nyo, imposibleng di nyo pupuntahan yun. Anong gagawin nyo? Nakatunganga lang kayo doon? Imposible. Kung kayo may puso, kahit 3 kayo doon mag-dive, sabay-sabay, matutulungan nyo si Rene. Isa siguro, isang tao, hindi alanganin. Except lang kung meron kang dalang life vest or mga lifeguard, tapos salbabida. Yun, pwede yun, pwede yun. Kasi pag isa kasi, delikado eh. Malulunod kayo sabay. At saka si Rene marunong lumangoy. Di ba? Ang gulo eh. Kaya sabi ko, hindi, wala akong gana manood dun sa salaysay nung 3 yun eh. Sabi ko, niluloko mo yata kami. Parang ganun ang isip ko eh. Tapos bakit dito kayo dito kayo nagkukwento? Ikwento nyo dun sa mama ni Rene at saka sa Divine Family. Di ba? Siguro natakot na sila ngayon dun sa sinabi ni nanay ni Rene. Kabahan talaga sila dun. Mabuting anak si Rene. Napakasakit lang sa ina. Diba? Itong mga ka-Duterte, may Diyos tayo eh. Pag ang taong matino, mabait, may puso kagaya ni Rene, takot gumawa ng kasalanan. Alam natin lahat yan, tayong mga Katoliko, alam natin yan. Kahit hindi ka Katoliko eh. Basta't ang puso mo, mapagmahal ka sa Diyos, malapit ka sa Diyos, takot ka gumawa ng mali. Sa totoo lang. Takot ka gumawa ng mali. Takot ka gumawa ng kasalanan. Pero sa ginawa ng mga teammates ni Rene, doon, kahit sabihin nating takot man sila magsalita, kasi baka pinagbawalan, parang hindi ko kaya yun. Parang hindi ko kaya. Siguro mahirap sabihin sa side ng mga player kasi pinapangarap din naman ng lahat ng atleta na makapasok diyan sa Ateneo, maging varsity team. Pinapangarap niya. Maraming gustong pumasok diyan sa school na yan. Ngayon, asahan mo, wala nang papasok diyan. Ako, taga Mindanao, pupunta diyan, wag na oy. Wag na. Sa ibang team na lang siguro pwede. Lasal, tama yung desisyon ng ibang mga kasama ni Rene. Ayan, agenda, ito yung mga balita ngayon na nakakapasok lang na minsan nainis ka na lang eh. Ano kaya ang iniingatan ng Ateneo? No? Pangalan, parang, di ba nila inisip yung mga posibleng mangyari sa pangalan nila? Baka biglang mabura yan. Di ba? Atenista. Nagdagan mo lang ng Ay, naku, sorry. Bahala na si Lord, si God sa inyo, mga ka-Duterte. Itong Ateneo. Sana mabigyan ng hustisya yung pagkawala ni Rene at saka kay Divine. Sana talaga. Kasi hindi to biro yung nangyari sa. Sayang ito si Divine, maganda rin. Bata, rookie lang din yun. Napakabata pa, 21 yata yun. Si Rene, 18, running for 19. 18 pa lang, pero grabe. Maganda ang potential talaga ni Rene. Napakataas ang potential ni Rene. Posibleng nasa 18, 19. Baka nga itong wala pa siyang 5 years. Baka posibleng makapaglaro pa to sa ibang bansa. Si Rene. Kasi maganda ang niya. Matangkad siya tapos mabilis gumalaw. Yun ang advantage sa kanya. Kasi usually pag mga 6 foot, 6'4", 6'5", 6 ganon, medyo mabagal na tayong mga Pilipino, Asian, di ba? Si Rene, athletic. Mabilis gumalaw. Sanay sa hirap eh. Ngayon, athletic yung katawan, maganda yung shape ng katawan, sakto. Pwede siyang turuan mag-dribbling. Yun lang ang kulang sa kanya, dribbling. Kasi nasanay siya sa pagka-center, di ba? Iba ng style ngayon sa mga larong professional. Ang mga center, dribbling na rin. Yan si Rene. Kaya nag-aral-aral siya ng dribbling ngayon eh. Tinitrain niya yung sarili niya bago siya pumunta ng Maynila na mag-dribble. Magdala ng bola. Napaka-importante yon. Kasi sa height niya,
Baka posible maging power forward siya, mga ganun lang. Kasi hindi naman siya nasa 7-footer. Alam naman pagdating sa mga 7-footer talaga. Si Rene parang forward, pero ang katawan matigas. Sanay sa batak ba? Batak sa mga barangay na laro-laro. Napakabata pa. May malaki ang potential talaga. Napakalaki. Sayang talaga. Napakasayang. Proud Davao. Oh, mga Davawin nyo. Ay, nako. Itong balita na to ngayon. Okay? Ito lang yung update natin mga ka-Duterte Sulid. Natakot yata sila sa Naku po, matakot talaga kayo. Siguro, pasalamat sila kasi si Rene napakabait. Alam natin lahat, si Rene ay hindi talaga papayag din na ganun mangyari. Kahit gusto man ng mama niya, si Rene ay napakabait. Kitang-kita na sa galaw niya, sa mga kilos niya. Napakabait. Pansin nyo yung mga video niya, itong mga messages ni Rene, at itong mga sign na nakikita sa kanya. Parang nakaplano sa kanya. Yung pagkawala niya. Hindi natin alam kung ano talagang tunay nangyari. Kaya mag-ingat tayong lahat, mga ka-Duterte, kasi tayong may mga magulang din. Kaya isang modelo to si Rene. Rest in peace, idol. Salamat sa iyong mga mabuting alaala at naging proud din kami bilang isang taga Davao at nag-represent ka sa Davao Region. Napakaswerte natin. Kaya tayong mga taga Mindanao, proud din. Napaka-proud natin. Kaya ganun na lang ang kasimpatya na kay Rene. Kasi hindi lang ang pagiging mabuti niya sa pamilya niya, yung puso niya. Paano siya maglaro at paano siya magiging isang anak sa pamilya ni Baterbonia. Diba? Yung pamilya nila, kung ano siya sa pamilya niya. Yun ang naging susi na pagiging niya. Tagumpay sa nagsikap siya dahil sa pamilya. Okay? Maraming salamat mga ka-Duterte Sulid. Kaya sa mga nag-follow at nag-subscribe, maraming salamat sa inyong lahat. Mag-ingat. Ang buhay ay weather lang mga ka-Duterte. Laban!